Magandang araw po Tito Iki at sa inyong lahat na nakikinig. Ako nga po pala si Jomar Tubong Pasig, 28 taong gulang, at ang ibabahagi ko po sa inyo ngayon ay isang kwento ng pagtakas, pag-ibig, at takot na hindi ko po malilimutan habang ako'y nabubuhay. Kwento ito ng pagtanan namin ng nobya kong sila Lane, pero hindi namin alam, sa isang baryo pala kami mapupunta na hindi tao ang naninirahan. Sila Lane po ay nobya ko ng halos 3 taon. Mahal na mahal ko siya. Pero gaya ng karaniwang kwento ng mga magkasintahang tinutulan, kontra ang mga magulang niya. Ayaw nila sa akin. Sabi nila wala akong mararating. Isa lang daw akong hamak na mekaniko. Pero wala kaming pakialam. Dahil sa huli, kami pa rin ang magkasama. At isang gabi, nagtanan kami. Sumakay kami ng van pa Bicol. May kamag-anak daw sila Lane sa isang baryo roon na handang tumulong sa amin. Wala raw signal doon, pero tahimik at ligtas. Pagod man sa biyahe, sabik kaming makalayo. Habang natutulog siya sa balikat ko, tinitingnan ko lang siya. Iniisip kung tama ba ang desisyon namin. Dumaan ang 8 oras at pagkarating namin, para kaming bumalik sa dekada 60. Walang kuryente sa kalsada, mga bahay gawa sa kahoy, at puro damo sa paligid. Isang matandang babae ang sumalubong sa amin. Ang sabi niya, "Sila Lane ba ito? Halika na anak, dito muna kayo." Ang pangalan niya raw ay Nay Pilar. Matandang payat, maputla, pero may kakaibang aura. Yung tipong hindi mo maipaliwanag, parang lumana ang kaluluwa niya, kung ganon. Pinatuloy niya kami sa bahay niya. Amoy kahoy, amoy langis. Walang TV, walang kahit anong modernong gamit. Pero mabait naman siya. Pinakain kami ng ginataang kalabasa. May kakaibang lasa, pero hindi ko na inangal. Gutom kami eh. Habang kumakain kami napansin ko, walang masyadong tao sa labas. Tahimik. Walang batang naglalaro. Wala ring aso. Pati manok, wala akong nakita. Kinabukasan nag-ikot kami. Ang baryo ay para bang nasa isang lambak, napapalibutan ng bundok. Parang mahirap tumakas. Lahat ng daan puro makipot. Napansin ko ring parang iisa lang ang ekspresyon ng mga tao. Tahimik, hindi palangiti, hindi rin masigla. Lahat sila parang laging nakamasid. Gabi na nang bumalik kami sa bahay. Tinakpan ni Nay Pilar ang lahat ng bintana gamit ang sako at telang itim. Sabi niya, "Sa ganitong oras, ayaw natin ng malamig na hangin. Masama." Pero hindi hangin ang naramdaman ko nung gabing yon. Iba, may presensya. May kung anong lamig na parang dumadapo sa batok ko. Pagkahiga namin to nila Lane, niyakap ko siya. Pero may napansin akong kakaiba. Ang balat niya, malamig. Wala siya sa sarili. Tahimik lang. Bulong niya bago matulog. "Dito tayo magiging ligtas. Mahal. Huwag kang matatakot. Hindi nila tayo gagalawin." Agad kong naitanong, "Sino? Ang nila?" Hindi na siya sumagot. At mula sa labas, narinig ko ang isang mahabang ungol. Parang hindi tao. Parang hayop. Pero mas matalim. Mas gutom. Nagtakip ako ng kumot. Pinikit ko ang mga mata ko. At sa unang pagkakataon sa buong buhay ko, naisip kong baka hindi na ito simpleng pagtanan lang. Baka napadpad na kami sa lugar ng mga hindi tao. Pagkagising ko kinabukasan, ramdam ko pa rin ang bigat ng pakiramdam ko mula sa gabing iyon. Pero sila Lane, parang walang nangyari. Parang masigla pa siya, masyadong masigla. Habang nag-aalmusal kami ng sinangag na may tuyong isda, tinanong ko siya kung narinig niya ba yung ungol kagabi. Ngumiti lang siya. Sabi niya, "Baka hayop lang yon. Dami niyan dito." Pero hindi ako naniniwala dahil yung tunog na yon, hindi hayop, hindi tao. Parang kakaibang nilalang. Lumabas ako at nag-ikot. Ang mga bahay dito, puro luma. Gawa sa kahoy. May iba kalbo na ang bubong. Walang bata. Walang ingay. Alam niyo yung pakiramdam na para kang nasa sementeryo kahit maliwanag ang araw? May isang lalaki sa tindahan. Si Mang Tonyo.
Tila siya lang ang kakaiba. Tila may alam. Lumapit ako at tinanong ko, "Manong, matagal na po ba kayo rito?" Tumingin siya sa paligid bago sumagot. Mahinang tinig. "Bata, hindi mo dapat pinili ang baryong to." Hindi ko agad naintindihan. Tinanong ko siya ulit, "Anong ibig niyong sabihin?" Pero bago pa siya makasagot, may dumaan na matanda, nakaputing duster, puting buhok, at nanlilisik ang mga mata habang nakatitig sa amin. Tumahimik si Mang Tonyo at binulungan lang ako. "Huwag kang masyadong magtanong, bata, lalo na kapag gabi." Kinagabihan, naramdaman ko na naman yung malamig na hangin kahit walang bintana ang nakabukas. Sinabihan ako ni Nay Pilar na huwag lalabas ng kwarto. "May dumadaan kasi sa gabi. Baka mapagkamalan ka." Anong ibig sabihin nun? 10:00 ng gabi, may narinig akong tunog ng mga kuko na kinakaladkad sa sahig. Parang may gumagapang sa ilalim ng bahay. Dahan-dahan akong lumapit sa sahig at sinilip ko ang maliit na siwang. Hindi ko makakalimutan ang nakita ko. Isang nilalang, nakahubad, baliko ang mga buto, at may mahahabang kuko. Gumagapang ito paikot sa ilalim ng bahay. Walang mata, pero nakangiti. Napaatras ako at muntik nang mapasigaw, pero pinigilan ko. Yumakap ako kay Lalaine, pero kahit yakap ko na siya, ramdam kong hindi na siya pareho. Kinabukasan, dinala niya ako sa likod ng baryo. May saparoon at isang maliit na kubo. Tahimik, presko ang hangin. Pero habang nakaupo kami, nakita ko ang isang lalaking matanda. May saklay, dumaan sa likod. May kagat siya sa leeg. Halos bungo na ang bahagi ng mukha niya. Nung nagtanong ako kung sino yon, wala. Hindi siya sinagot ni Lalaine. Pabalik kami sa bahay nang mapadaan kami sa isang puno ng balete. Bigla siyang huminto. Sabi niya, "Ito ang sentro ng baryo." Tinanong ko, "Sentro? Bakit?" Sabi niya, habang hawak ang puno. "Dito ginaganap ang ritual tuwing pista ng gabi." Hindi ko alam kung anong pista ang tinutukoy niya. Pero simula noon, hindi na ako nakatulog ng mahimbing. At nung gabing yon, habang natutulog ako, may naamoy akong masangsang. Parang panis na dugo. Tumayo ako, lumabas ng kwarto, at sa ilalim ng lamparan ng kusina, may nakita akong mga putol na kuko at isang platitong may dugo. Yumuko ako para silipin. At biglang nagsalita si Nay Pilar mula sa dilim. "Sa pista, kailangan mong pumili. Sasama ka ba sa amin o magiging handa ka?" Pagkagising ko kinabukasan, para akong hindi nakatulog. Yung bang pakiramdam na buong gabi kang gising kahit nakahiga. Hindi ko makalimutan yung sinabi ni Nay Pilar kagabi. "Sasama ka ba sa amin o magiging handa ka?" Para akong nilamig sa loob. Tinanong ko si Lalaine habang nagkakape kami. "Anong pista ba itong sinasabi nila dito?" Ngumiti siya, pero malamig ang ngiti niya. "Parang pista ng mga kaluluwa, pero mas matagal, mas masaya." Alam ko na sa sarili ko, may mali. Kaya habang tulog si Lalaine sa hapon, nagpasya akong umikot. Humingi ako ng tulong kay Mang Tonyo. Paglapit ko sa kanya, mahina ang boses niya. Sabi niya, "Bumalik ka bukas ng madaling araw. May ipapakita ako sa iyo, pero maghanda ka." Dumating ang madaling araw. 4:00, tahimik ang buong baryo. Lahat ng bahay, sarado. Sinamahan ako ni Mang Tonyo sa tabing sapa. May dala siyang gasera, saka isang maliit na bote ng langis. Pagdating namin sa ilalim ng tulay, tinuro niya ang isang bahagi ng lupa. Hinukay niya gamit ang kamay. Mga 5 pulgada lang ang lalim. At doon ko nakita mga bungo, mga buto. Marami. May maliliit pa, parang sa bata. Parang napaluhod ako. "Anong ibig sabihin nito, Mang Tonyo?" Sabi niya sa akin. "Hindi lahat ng tumatakas nakakaalis. Yung iba, ginagawang handa sa pista." "Handa? Anong ibig niyo sabihin?" Diretsahan niyang sinabi. "Mga aswang ang mga yan. Lahat ng taga rito.
Pati si Nay Pilar, pati tumigil siya. Tinanong ko, pati sila Lane? Tumango siya. Parang sumabog ang ulo ko sa narinig ko. Hindi ako makapaniwala. Sila Lane? Yung babaeng mahal ko? Aswang? Sabi ni Mang Tonyo, hindi pa siya buo, pero sinasaniban na. Baka kinain na ang kaluluwa. Nung araw na yon, umuwi ako na lutang. Hindi ko alam kung lalapit ba ako kay Lalaine o tatakbo na lang. Pagdating ko sa bahay, wala siya. Tinawag ko siya pero tahimik ang buong bahay. Pagbukas ko ng kwarto, wala. Banyo, wala. Pero sa likod ng bahay, may amoy akong malansa. Dugo. Sinundan ko ang bakas. Papunta sa ilalim ng puno sa likod. At doon, sa ilalim ng punong mangga, nakita ko si Lalaine. Nakayuko siya, para bang may kinakain. Nilapitan ko siya dahan-dahan. At nung tumingin siya sa akin, ang mga mata niya, itim, walang puti. Ang bibig niya, may dugo. At sa kamay niya, may bungo ng manok. Ngumiti siya. Paparating na ang pista. Pero huwag kang mag-alala. Ikaw ang magiging espesyal kong handog. Hindi ako nakagalaw. Hindi makasigaw. Para akong pinako sa lupa. Ang babaeng minahal ko, aswang pala. Gabi nang. Pagkatapos kong makita si Lalaine sa ilalim ng puno, umalis ako agad. Takot na takot ako. Pero hindi ako sigurado kung takot ako sa kanya o sa posibilidad na hindi ko na siya maililigtas. Umuwi ako sa bahay ni Mang Tonyo. Nanginginig ang katawan ko. Pero bago ako makapasok, may narinig akong iyak. Sinundan ko ang iyak papunta sa likod ng kubo. Doon, sa ilalim ng punong saging, nakita ko si Lalaine. Nakaupo, yakap ang sarili, umiiyak. Balik na ulit ang normal niyang mukha. Nilapitan ko siya. Lalaine, anong nangyayari sa'yo? Tumingin siya sa akin. Nanginginig ang labi niya. Ayoko na, Jomar. Ayoko na. Hindi ko alam kung anong nangyayari sa katawan ko. Parang may boses na umaagaw sa akin. Hindi ko makontrol ang sarili ko. Niyakap ko siya. Mahigpit. Ramdam ko pa rin ang lamig ng balat niya. Pero sa loob-loob ko, gusto ko siyang iligtas. Hanggat hindi pa huli ang lahat. Sabi ni Mang Tonyo noon, may paraan para maibalik si Lalaine. Pero kailangan daw tong gawin bago ang pista ng dilim. Isang ritual na ginagawa tuwing ika-14 na gabi ng buwan. At gabing iyon na ang ika-14. Habang yakap ko si Lalaine, napansin kong may mga anino sa paligid. Mga hugis ng tao, pero hindi gumagalaw ng natural. Napatayo ako. Hinila ko si Lalaine papasok sa bahay. Sa salamin ng bintana, nakita ko sila, mga nilalang na naglalakad sa gitna ng baryo. Walang saplot. Kakaibang balat. Itim, tuyot. Parang sunog. Ang mga mata nila nagliliwanag ng pula. Ang mga bibig nila may mahahabang dila at matutulis na ngipin. Mula sa pintuan, nakita ko si Nay Pilar. Naglalakad siya sa gitna ng mga aswang. Hawak niya ang isang itim na tandang na pinugutan ng ulo, na parang simula ng seremonya. Sabay sabing, pagsapit ng hating gabi, isang kaluluwang buhay ang ihahandog sa puno ng binhi. Puno ng binhi. Naalala ko, yun yung balete na pinakita ni Lalaine noon. At alam ko, ako ang handog na yon. Tumakbo kami ni Lalaine. Pero ang mga anino mabilis. Parang hayop ang kilos nila. Nakita ko ang isa. Gumapang sa pader, lumundag pababa, sumugod sa amin. Muntik na kaming maabutan. Pero may humila sa amin papasok sa bahay. Si Mang Tonyo. Sa loob! Bilis! Pagkasara ng pinto, binuksan niya ang bote ng langis na may buntot pagi at ibinilag sa pinto at bintana. Biglang nagsisigaw ang mga aswang sa labas. Ayaw nilang lumapit. Sabi ni Mang Tonyo, may oras pa, pero kailangan nating pumunta sa balete. Doon natin puputulin ang ugnayan ng kaluluwa niya sa mga nilalang na to. Tumango ako. Hawak kamay kami ni Lalaine habang tumatakbo sa madilim na kagubatan. Ang liwanag ng buwan, nababalutan ng ulap.
Parang ayaw ipakita ang ritual ng kadiliman. Nang makarating kami sa puno ng binhi, biglang bumukas ang lupa. At mula roon, lumitaw ang pinakamatandang nilalang na nakita ko. Isang babaeng hubot-hubad, kulubot, may pakpak ng paniki, at may dila na umaabot hanggang sa dibdib. Tumitig siya kay Lalaine, sabay saving. Balik ka sa amin. Ikaw ay isa na sa amin. Tumingin si Lalaine sa akin. Jomar, wag mo akong bitawan. Sumigaw si Mang Tonyo. Ngayon na. Idugtong mo sa kanya ang dahon ng saging na may orasyon. Kinuha ko ang dahon. Isiniksik sa pagitan ng mga palad namin ni Lalaine habang pinapaikot siya ng itim na usok. At nang sinigawan ko siya, Lalaine! Mahal kita! Lumaban ka! Biglang nagsisigaw ang matanda. Napahawak sa dibdib. Umuusok ang katawan niya, parang tinutunaw ng dasal. Lumiwanag ang paligid at si Lalaine. Bumagsak sa lupa. Nanginginig. Nilapitan ko siya. Buhay siya. Humihinga. Matapos ang ritual sa ilalim ng puno ng binhi, natumba si Lalaine. Pagod, pero buhay. Bumalik na ang normal niyang mukha at wala na ang lagim sa kanyang mga mata. Pero hindi pa kami ligtas. Sabi ni Mang Tonyo, kailangan nating makaalis bago mag-umaga. Kapag sumikat ang araw, hindi na kayo makakalabas dito. Iba ang batas ng baryo. Binalot ni Mang Tonyo si Lalaine ng kumot na may langis na pangontra. Ako naman, binigyan niya ng maliit na bote ng itim na asin at pako. Sabi niya, ipukpok ko raw sa lupa kung haharangin kami. Paglabas namin sa kagubatan, nakita naming naglalakad na ang mga taga-baryo. Lahat nakaputi, walang ekspresyon. Para bang mga patay na naglalakad. Sa harapan nila, si Nay Pilar, galit, nakatitig kay Lalaine. Sigaw ni Nay Pilar, isinuko mo ang ginto sa lupa. Isinumpa ka na. Sinabi ni Mang Tonyo, hindi mo sila maaangkin ngayong gabi. Hindi sayo ang kaluluwa ng mga inosente. Tumakbo kami. Dire-diretso palusong. Hindi na ako lumilingon. Rinig ko lang ang mga yabag, ang huni ng mga paniking dumadapo. Ang pagtili ng mga hayop sa paligid. Nagkalat ang mga anino sa kalsada. Mga nilalang na umaaligid sa mga punong kahoy. Tumigil kami nang harangan kami ng isang matandang lalaki. Wala siyang mata. Pero sa boses niya, pamilyar. Wala nang alisan. Dito kayo. Sa amin kayo. Lalaine, anak. Bahagi ka na namin. Mabilis kong pinukbok sa lupa ang pako habang winawasiwas ang bote ng itim na asin. Umusok ang lupa. Nagsisigawan ang mga nilalang. Nagsilayo sila saglit, sapat para makatakbo kami ulit. Sa may kanto ng daan palabas ng baryo, may iniwang tricycle si Mang Tonyo. Inabutan niya ako ng susi. Pero bago ako makaalis, may tinig na tumawag. Isinigaw ni Mang Tonyo, Jomar, isang bagay lang. Hindi ako basta matanda rito. Ako ang huling tagapangalaga ng batas ng liwanag. At ikaw, ang huling nilalang na hindi pa nila nababago. Tumingin ako sa kanya. Nangilid ang luha ko. Gusto ko siyang isama pero ngumiti siya. Hindi ako pwedeng umalis. Hanggang nandito sila, kailangan may nagbabantay. Tumango ako. Pinaandar ang tricycle. Sakay si Lalaine, halos di na makapagsalita sa takot at pagod. Habang umaandar kami papalayo, kitang-kita ko sa salamin. Si Mang Tonyo, nakatayo sa gitna ng kalsada. Hawak ang krusipisyo sa kaliwang kamay at bote ng langis sa kanan. Sa paligid niya, dahan-dahang sumusugod ang mga nilalang hanggang sa hindi na siya makita sa usok ng umaga. Pagdating namin sa bayan, sinalubong kami ng mga tanod. Dinala kami sa ospital at sa loob ng 3 araw, nagkaroon ako ng mataas na lagnat. Si Lalaine, walang masabi. Tahimik. Para bang bumalik siya sa pagkabata. Pero salamat sa Diyos, ligtas kami. Bumalik kami sa Maynila. Hindi na kami nagsalita patungkol doon. Basta't ang alam namin, hindi na kami babalik kailanman sa baryong yon. Akala ko tapos na ang lahat. Pagkalipas ng 3 buwan, unti-unti kaming bumalik sa normal na buhay.
Ako, nagtrabaho ulit bilang mekaniko. Sila Lane, nagsimulang mag-aral ulit sa gabi. Tahimik siya pero masaya na. Pero nung gabi ng anibersaryo ng pagtanan namin, nangyari ang hindi ko inaasahan. 2:00 ng madaling araw. Nagising ako dahil may kumakatok sa bintana. Dahan-dahan akong lumapit at sa labas, sa ilalim ng poste ng ilaw, nakatayo sila Lane. Pero may isang problema. Sila Lane ay natutulog sa tabi ko. Dahan-dahan kong nilingon ang kama. Nandoon siya, mahimbing. Bumalik ako sa bintana, nawala na ang babaeng nandoon. Pero sa harap ng pintuan, may iniwang patay na puting manok kinabukasan. Sinubukan kong kumbinsihin ang sarili ko na panaginip lang iyon. Pero gabi-gabi, may naririnig akong mahinang boses sa labas ng bahay. Jomar! Mahal mo pa ba ako? Sinubukan kong magsindi ng kandila sa bawat sulok ng bahay. Pinainom ko sila Lane ng pinaghalong dahon ng lagundi at langis na binigay ni Mang Tonyo bago kami umalis. Pero isang gabi, biglang nagising sila Lane, umiiyak. Jomar, may tinig sa loob ng ulo ko. Pinipilit akong bumalik. Pinipilit akong manakit. Habang niyayakap ko siya, biglang may tunog sa bubong. Parang may gumagapang. Parang may bumubulong sa labas. Ang utos ng binhi ay hindi natatapos. Ang kasunduan ay kailangang tuparin. Napuno ako ng takot, pero alam ko sa sarili ko, hindi ko siya iiwan. Kinabukasan, lumuwas kami sa simbahan sa Antipolo. Dinala ko siya sa pari na kilala sa pagdasal ng orasyon. Inilagay siya sa altar, pinalibutan ng asin, krus, at dasal. Tumagal ang dasal ng 1 oras. Habang dinadasalan siya, nagwawala sila Lane. Sumisigaw, nanggigigil, hanggang sa bigla siyang tumahimik at mula sa kanyang bibig, lumabas ang isang itim na uod na may mata. Pinisa ito ng pari gamit ang krus. Niyakap ko sila Lane pagkatapos. Umiyak siya ng umiyak. At ang sabi niya, "Salamat, salamat." Naririnig ko na ulit ang sarili ko. Simula noon, wala nang puting manok sa labas ng bahay. Wala nang boses sa gabi. Pero minsan, sa salamin, sa anino, may nararamdaman pa rin akong presensya. At sa tuwing sumasapit ang 14 na gabi ng buwan, may iniilawan akong kandila. Para kay Mang Tonyo. Para sa lahat ng kaluluwang hindi na nakalabas sa baryo. At para ipaalala sa sarili ko na sa mundong to, hindi lahat ng baryo ay dapat puntahan. At hindi lahat ng minamahal ay dapat sundan kahit saan. Ako nga po pala si Jomar. At ito ang kwento ng aming pagtanan na muntik nang magtapos sa kadiliman. Hanggang sa muli, magandang gabi at mag-iingat kayo. Lalo na kung may yaya sa probinsya na hindi mo kilala. Ako nga pala si Tito Iki. Hanggang sa muli, magandang gabi. At kung kayo ay may sarili ring karanasan na nakakatakot o hindi maipaliwanag, maaari niyong ibahagi sa akin. Dahil sa susunod, kwento mo naman ang mapapakinggan. Huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe at i-share ang video na ito. Maraming salamat sa pakikinig at ingat kayo palagi, lalo na sa dilim.